Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito po kami sa masamang nananalangin at nagpapasalamat sa patuloy mong pag-aaruga sa amin sa araw-araw. At sana po, Panginoon, ikaw palagi ang maghari sa aming mga puso't isip. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa inyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. March is season of Lent. March 1, Communion Sunday. March 3 to 6, ordained pastors and diaconal ministers, ang continuing education seminar, UTS. March 7, CCRO Convention, UCCP Batangas. March 8, is TCWA Exchange Pulpit, International Women's and CWA Sunday. Guest speaker, Kapatid Gloria B. Samonte, UCCP Batangas, is TCCWA President. March 22, Baccalaureate Sunday. March 30, start of Holy Week. 5:15 p.m. Ang CYA po ay may bloodletting
activity with Philippines Red Cross sa March 28, 2015, 1 to 5 p.m. Ang venue po, dito po sa UCCP Magil Memorial Church, sa Social Hall po. Ang nais pong mag-donate, maaari pong mag-fill up lang po ng nakalaki po na form dito po sa nakaatat sa bulletin na ito. At ang may mga kaarawan po nitong March 1 up to 8, sa March 1 po, Edeline Kihanyo, Bernard Diamante, Eugenia Diamante. March 2, Noli Aycucho. March 3, Almera Barquelia Celso Bobadilla Jr., Eudosio Brocal, Giselle Calayag, Roderick Clariza. March 4, Winifred Paul Carillo, Wendell Florida, Rinaldo Jabal, Norman Arroyo. March 5, Loida Aquilion, Benedict Bendorio, Mary Ann Cañesa, Ayan Gamilil Evangelista, Sian Yuantan, Princess Exequila Villasanti. March 6, Ronaldo Ablasa, Jomar Libby Fornovi, Ayan Benedict Rojas, Jinica Ariza Sapranco. March 7, Jumel Canisa, JC Coronel, Nathaniel de la Cruz, Corazon del Mundo. March 8, Corazon Bacalya at Lialin Cabana. Aawitan po natin sila ng ipaalala lang po ang hindi pa po nagdala ng alkansya po dito, patuloy pa pong kinokolekta ang ating mga alkansya. Magandang hapon po sa ating lahat. Patuloy po nating pinapupurihan ng ating Panginoong Jesucristo sa isang makahulugan at makabuluhang araw na ito ng ating pagsamba. Sa ating pong mga bisita, kung mayroon man, ay ating pong wina-welcome ang bawat isa sa atin. Baka po mayroon tayong bisitang naririto. Wala po? So welcome po sa bawat isa. Wina-welcome din po natin ang patuloy na nanonood at nakikinig sa pamamagitan ng ating Ustream Live. So, welcome po sa bawat isa sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, tayo po ay nangangailangan ang ating pong paaralan ng isang cashier. So, ang application period po ay mula March 1 hanggang 10. Ito po ay para sa members. Pag po wala nag-apply na member natin, ilalabas po natin ang announcement. Para sa hindi kaanib ng ating pong simbahan. Kailangan po natin ay babae, syempre member ng UCCP, between 20 to 30 years old, BS Commerce, any major, computer literate, at with or without experience.
Sa mga interesadong aplikante, maaari pong mag-submit ng application letter kasama ang resume, transcript of records at diploma sa Human Resource Development. Ang ating pong chairperson, ang ating kapatid na Noemi C. De Mesa. Kung wala po siya, ay pwede po makipag-ugnayan sa inyong lingkod. Ganyan din po, yung pong ating kapatid na Victoriano San Agustin ay sumakabilang buhay na po. Andun po siya sa baba. So, patuloy po tayong nakikiramay sa kanyang kabiyak at sa mga nagmamahal sa kanya. Mamaya po, pagkatapos ng ating Vesper service, ay meron po tayong pananambahan doon po sa baba. Mayroon pa po bang balita? Kung wala na pong balita, sinabi po ni Jesus mula sa Juan 10:8-10, "Ako ang pintuan, ang sino man pumasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Naparito ako upang kayo magkaroon ng buhay, sang buhay na ganap at kasiyasiya." Sa pamamagitan niyan, mga magulang ko't mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y magbatian sa isa't isa, magmano mga bata sa nakakatanda. Ang salita mo ay aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo.
Mga kapatid, ang ipinapahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo na puspos ng kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan. Sabay-sabay tayo. Narinig namin ang sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Papurihan natin ang kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa amin pong kalagitnaan, amin pong dinadama ang iyong banal na presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Bagamat kami dakilang Diyos ay hindi perpektong mga nilalang, dahil kami paulit-ulit na nagkakamali, nagkakasala. Kaya naman amin po itong dinudulog sa iyong paanan, o aming Panginoon, upang ang aming mga kasalanang nabanggit ay mawala, sapagkat ikaw ay Diyos na mapagpatawad at Diyos na nakikinig, lalo tigit sa mga anak mong nagsasabi ng katotohanan, o aming Panginoon. Maraming salamat, o aming Panginoon, sa kapahayagan ng pagpapatawad na iyong ibinahagi sa bawat isa sa amin. Kaya naman, o aming Panginoon, kami ngayon ay mayroong kalinisang taglay. Natatawag sa iyo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang aming Diyos na manlilikha, manunubos at tagapagtaguyod. Hindi po natatapos, o aming Panginoon, ang buong maghapong ito at gabi kung hindi kami nakakadako sa iyong bahay, dalanginan.
Narito po ang bawat isa sa amin. Sama-sama kaming aawit, magninilay, mananalangin, at makikisalo sa iyong hapagkainan. Nawa dakilang Diyos, alam namin na napakahalaga ng araw na ito sa iyo. Dahil ito ay araw mo, araw ng aming pagpapahinga, araw ng aming pagsambat paglilingkod. Salamat o aming Panginoon at minsan pa nakatabi namin ang aming mga kasama sa simbahan, ang aming mga mahal sa buhay. Kami, dakilang Diyos, ay patuloy na maglalaan ng panahon at sandali. Dahil ito ang nararapat sa iyong mga anak na tumatawag, palagian sa iyong pangalan. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming konsilyo, ang kaaniban. Kami, dakilang Diyos, ay may mga programa o gawain, lalo tigit sa buwang ito ng Lento, para kami po ay magnilay, manambahan, at patuloy na ialay ang aming mga sarili para sa iyo. Katulad mo din naman na nialay ang iyong sarili para sa amin. Salamat din, o aming Panginoon, sapagkat patuloy mo sinasamahan ang aming paaralan. Ang aming mga guro na patuloy na nagtuturo para sa mga maliliit na mga bata at kabataan, at tunay na isang magandang kinabukasan ang kanilang masusumpungan. Gayon din, o aming Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi namin nakasama at nakapiling sa aming pananambahan, kaninang umaga at ngayon. San man sila naroroon, o aming Panginoon, akapin niyo sila ng inyong kapangyarihan. At patuloy na maalaala nila, ang araw na ito ay para sa iyo, dapat dito ka sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat din, o aming Panginoon, sa iyong patuloy na pagpatnubay at paggabay sa kabuuan ng aming simbahan. Sa pangunguna ng aming mga obispo, ng aming mga conference ministers, mga manggagawang babae at lalaki na patuloy na nagsasaka, hindi lamang sa lugar na ito, sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, para patuloy na mag-ani ng mga mananampalatayang susunod at sumusunod sa iyo, aming Panginoon. Patuloy din po namin pinagpe-pray ang aming pong lugar, ang aming bayan, ang aming bansa. Punong-puno kami ng pagsubok, o aming Panginoon. Pero dapat kami maging matatag mula sa aming Pangulo hanggang sa pinaka mababang lingkod mo, o aming Panginoon, sa pamayanan. At alam namin, dakilang Diyos, kailanman hindi mo sila iiwan. Hawakan niyo po ang bansang Pilipinas, ang buong mundo. Patuloy niyo pong pakinggan, o aming Panginoon, ang mga panalangin ng iyong mga anak. At alam ko po na sa bawat patlang ng kanilang mga panalangin, doon ka bumubulong. Maraming salamat, o aming Panginoon. Maraming pong salamat. At ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan, dahil ikaw ang aming minamahal na aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hanggang
Ninanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sinabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kamay na nagtaos-pusong naghandog nito. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo kaming pagpalain sa pangalan ni Jesus. Amen. Bubuksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan, sa Exodo 24 verse 12 to 18. Sinabi ni Yahweh kay Moses, umakyat ka rin, maghintay ka at ibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kasuotan at mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntunin ng mga tao. Umakyat nga si Moises kasama si Joshua. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga leader ng Israel, hintayin ninyo kami rito, kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling may gusot na mangyari sa inyo. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulat. Ang bundok ng Sinai ay nilukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap.
Nang ikapitong araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita ang kapangyarihan ni Yahweh. Nawari nila'y maliab na apoy sa taluktok ng bundok. Sabay-sabay po tayo. Umakyat nga roon si Moises na paloob siya sa ulap sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Mabuting balita ayon kay Mateo, chapter 4, verse 4. Na ganito po ang inyong mapapakinggan at masusundan sa dala ninyong banal na kasulatan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Patuloy tayong pinagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkain ng bahaging ito ng banal na kasulatan.
Tayo po'y sumandaling manalangin. Banal at walang hanggang Diyos, Ikaw ang bukal ng liwanag para doon sa mga may pananalig. Punin mo po ang sanglibutan ng iyong pag-ibig at ipahayag mo ang iyong sarili sa lahat ng iyong nilikha. Sa gayon, tunay ngang maghahari at mangingibabaw ang pagkakaisa at kapayapaan na malao na naming inaasam. Patuloy mo po kaming samahan sa aming pananambahan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mga elders. With bose. Yan. Smile naman tayo. Hindi po porke lento, tayo malungkot. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Parang walang ngumingiti man lamang. Humarap nga po kayo sa inyong katabi at ngitian ninyo. Yan. Parang pilit eh. Ang buwan po ng Marso ay nagbibigay diin para sa mga linggong darating. Tungkol po ito sa Lenten season. Sa kapatid nating mga Roman Catholic, ito'y nagsimula sa Ash Wednesday, ang unang araw ng Lento, the season of preparation for the resurrection of Jesus Christ on Easter Sunday. 6 na linggong pagdiriwang ng Lento. At kung mga linggo ang pag-uusapan, yung pong 5 linggo ay tinatawag nating The Passion Sunday o yung The Passion of the Suffering of Jesus. Ang 6 na linggo ay tinatawag nating Palm Sunday o linggo ng palaspas. Ang pagpasok ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem. Pagkatapos ng mga linggong nabanggit, ito na yung tinatawag nating Holy Week. Ano po? Yung tinatawag nating Monday, Tuesday, and Wednesday, Holy Monday, Holy Tuesday, and Holy Wednesday. Dito po sa UCCP Magil ay may mga panghapong pagsamba. 5:15 p.m. bilang kapahayagan ng paghahanda sa nagsakripisyong Kristo. At kung bawat araw ang pag-uusapan, kanina po yung umuulamang ay 2 na speaker, ngayon ay kumpleto na sila. Mula Holy Monday hanggang Holy Wednesday. At hindi pa po dito natatapos. Patuloy tayong mangingilin. Sa Monday, Thursday, magkakaroon tayo ng pagsasalo-salo sa hapagkainan ng ating Panginoong Jesucristo. Paghuhugasan ng ating mga paa. At ang ating mga communicant class members ay tatanggap na ng kanilang first communion. 9:15 a.m. At sa Good Friday, ito yung ating 7 last words sa ibabaw ng krus, ay muli nating gugunitain sa pamamagitan ng ating pagsamba. 9:15 a.m. Handa na ba kayo mag-beach hapon? Mangingilin muna, hindi po ba? At isinilang ang ating pananampalataya. Kinalingguhan, magdaraos tayo ng isang pagsamba ng pasasalamat sapagkat muling nabuhay ang Kristo. The Easter
sunrise service o divine service. Wala na po tayong vesper. Dahil ang pastor, nakauwi na. Biro lang po. Sa panahon ito, ang ating pong liturgical color ay purple, na ang kahulugan, the suffering servant. Sino yon? Si Jesus. Na sa pamamagitan na yon, tayo'y naligtas at nagkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ano po ang good news ng ating Panginoong Yesukristo sa hapong ito, mga magulang ko at mga kapatid? Ay pinamagatan nating kunin at kanin. Take and eat bilang pag-alaala sa akin. Ang kumain ng aking laman at ng aking dugo, sabi nga ng ating teksto, nakatatanggap tayo ng espiritual na buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang pakikibahagi sa pakinabang o kapakipakinabang ng kaligtasan nito, dulot ng kanyang kamatayan sa ibabaw ng krus. Patuloy tayong magkakaroon ng buhay na espiritual kung tayo ay mananatili sa pakikiisa kay Kristo at sa kanyang salita. Katulad sa paghahambing ng talata 53 at sa talata 63, kung saan kanyang sinabi, ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Sa makatuwid, tayo ay nakikibahagi kay Kristo habang tayo ay patuloy na nagsasabuhay ng may pananampalataya sa Kanya at tinatanggap ang Kanyang salita, the Word of God, na may panalangin. Una, si Jesus ang buhay na salita. Ang Biblia ay ang naisulat na salita. Tinatawag din ito o tinatawag dito ni Jesus ang kanyang sarili na pagkaing nagbibigay buhay. At sa ibang dako, iniuugnay niya ang pagkain ito sa salita ng Diyos. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Mula po sa Matthew 4:4 na ating binasa. Sa makatuwid, kinakain natin ang kanyang laman sa pamamagitan ng pananatili sa Kanya at sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsunod sa salita ng Diyos. Pangalawa, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at ng pagbibigay buhay na kapangyarihan sa banal na Espiritu. Nang una nating marinig at matanggap ang salita, patuloy tayong ligtas at tumatanggap ng biyaya sa pamamagitan ng ating pananatili sa pakikipag-isa kay Kristo at sa laging pakikibahagi sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsunod at pagtanggap sa mga katotohanan nito sa ating mga puso. Ang wikang ay nakamamatay ang lumayo sa pakikisama kay Kristo o sa pagtalikod sa Kanyang salita. Kung titingnan naman po natin ang sulat kay Juan o ang mabuting balita ayon kay Juan, ang huling
utos tungkol sa pagkaing nagbibigay buhay. Mga magulang ko at mga kapatid, ipinakikita sa bawat isa sa atin kung ano namang pagkain ang ibinibigay ni Jesus o anong nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin. Pagkain mula sa langit. Ang mensahe ng Ama na si Jesus ay nagdala nito para sa lahat bilang sugo. Na kung tayo kakain ng tinapay, ito'y magiging bahagi na ng ating katawan. Di po ba? It is transformed into our own flesh. Ang sabi ni Jesus, siya ang tinapay. Siya'y sumasa atin. Communion in the body of Christ means to accept, to identify ourselves with Him. Ang ibig sabihin, ibinibigay natin ang ating sarili sa Kanya at patuloy nating madama ang buhay, sakripisyong kaagapay siya. Si Jesus ang buhay na salita. Ang banal na Biblia ay ang salitang nasulat. At tinuran ang katagang, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Sabi ni Jesus. Ang pagkaing nagbibigay buhay hindi si Jesus, ay si Jesus, na ang simbolo ngayon ay ating pagsasalu-saluhan. Gagawin natin ito para sa Kanya, sa pag-alaala sa Kanya. Ang wika nga po ng isang English theologian, our humble listening to the Word of God and our sharing the meal of the body of Christ will work this miracle. Pagsasalu-saluhan po natin mamaya lamang nang mayroong pagpapasalamat ang biyaya ng buhay na kaloob ng Kristo. Ika nga sa mga salmo o mga awit, ito ang tinapay ng buhay, kunin mo maging bahagi. Ito ang saro ng bagong tipang, inumin mo't maging iisa. Yan ang katawang nabayubay upang ikaw ay lumaya. Yan ang katawang inaalay upang iyong kamtan ang tunay na kalayaan. Ang pagpapalang pagsasaluhan ng bawat isa sa atin, sa Diyos po yan ang galing. Salamat po, Panginoon, sa kalusugan at sa kalakasan na iyong ibinigay. Yung pong salamat po ay mas mataas sabihin sa Diyos kaysa sasabihin mong minamahal mo siya. Salamat po, Panginoon, na nagbibigay at patuloy na nagbibigay ng kanyang sarili para sa lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at atin pong awitin ang himno sa paghahanda ng hapag sa dulang ng Ama.
kapatid, sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibinibigay ko sa kabubuhay ng sanglibutan ay ang aking laman." Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, damang-dama po namin sa amin pong kalagitnaan ang iyong banal na presensya sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kanina o aming Panginoon, kami po ay lumapit, humingi ng kapatawaran sa amin nagagawang kasalanan o aming Panginoon, at kami iyong pinatawad. Kaya naman o aming Panginoon, mayroon kaming kaninisang taglay para tanggapin ang simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, ang hostya at ang katas ng ubas. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ito po'y inyong pagpalain, bendisyonan, at sa aming pagtanggap, ang kalakasan at ang iyong patuloy na pakikitisan ang maranasan ng lahat. Maraming salamat, o aming Panginoon, dahil kung wala ka, hindi mo binigay ang iyong sarili para sa amin, wala pong magaganap na tunay na kabanalan ng pagsasalu-saluhan ng madla. Ito po ang aming samot panalangin, lakip ang tao sa pusong pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga magulang ko't mga kapatid, mula pa rin po sa banal na kasulatan, sa bukas na aklat, mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang ating Panginoong Jesucristo, 10 ng kanyang mga alagad, sa patuloy nilang paglilingkod, sa pamamagitan ng pagpapahayag o pangangaral ng kanyang salita, ng pagpapakain at ng pagpapagaling. Noong dapit hapon na, nagkaroon ng pagsasalusalo ang ating Panginoong Jesucristo kasama ang kanyang mga alagad. Dinampot ni Jesus ang tinapay. Matapos makapagpasalamat kanya itong pinagpira-piraso, iniabot at inihandog sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking katawan na nialay at inihandog para sa inyo. Kunin ninyo, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Matapos makapaghapunan ng ating Panginoong Jesucristo, 10 ng kanyang mga alagad, dinampot naman niya ang saro, muli siya nagpasalamat, iniabot at ibinahagi sa kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang saro na pinagtitibay ng aking dugo, ang dugo na nabubuo dahil sa inyo. Kunin ninyo, inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Sapagkat sa tuwing tayo kakain ng tinapay at iinom sa saro ng ating Panginoong Jesucristo, patuloy nating sinasabuhay ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkabuhay, at ang kanyang muling pagparito. Mga magulang ko at mga kapatid, pagsalu-saluhan po natin ang biyaya ng buhay. Muli, mga magulang ko at mga kapatid,
tanggapin po natin ng mayroong kaluguran ang simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo.
Tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po'y manalangin ng pasasalamat. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinasasalamatan ka po namin dahil sa aming pagkakaisa at pagbabahaginan bilang isang katawan ni Kristo. Gayon din sa pagbubuklod mo sa amin tungo sa sama-samang paglilingkod. Ngayong aming natikman ang salusalong handa para sa amin, ito nawa ang patuloy na magpapalakas at magbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Samantalang kami tumatahak sa isang buhay na laan para sa iyo. Muli, o aming Panginoon, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dadako po tayo sa ikalawang paghahandog.
Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa kaliwanagan ng katotohanan na aming pong narinig sa gabing ito, aming Panginoon. At alam po namin ay ito po'y aming babaunin, lalo tigit gagamitin namin ito sa pagpapalago ng aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Ibabahagi namin ito sa aming kapwa at amin pong isa sa buhay. Natatapos po ang aming pananambahan o aming Panginoon. Hudyat ito na kami po ay maglilingkod sa abot kaya namin. Ang mahalaga, kami po ay nakatutugon sa iyong panawagan. Ngayon o aming Panginoon, ang bawat isa sa amin na naririto sa iyong bahay dalanginan, i-bless mo po ang bawat isa sa amin, lalo tigit sa bawat tahanan ng aming kinabibilangan. Para po yung aming pagbibigayan, pagsusunuran, mula sa ama ng tahanan hanggang sa ina, mga anak, 10 na mga kasama namin o aming Panginoon, nakita namin na ikaw ay naruroon at handang akapin kami ng iyong kapangyarihan. Kami po ay natatapos sa aming pagsamba o aming Panginoon. Uuwi kami sa aming mga tahanang kinabibilangan. Kami po ay inyong patnubayan. Sa gabing ito, kami po ay magpapahinga, matutulog. Samahan niyo po kami. At alam po namin o aming Panginoon, ibibigay niyo sa amin sa kinabukasan ang isang umagang kay ganda na malalakas sa aming lupang katawan at patuloy kaming gumawa ng nararapat alinsunod sa iyong kautusan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po ang iyong mga anak, lalo tigit ang pag-aaral ng mga maliliit na mga bata at kabataan at ang patuloy na paghahanap buhay ng aming mga magulang. Pinagpe-pray din po namin o aming Panginoon, yung pong mga nanonood at nakikinig sa amin, saan man sila naroroon, akapin sila ng iyong kapangyarihan. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay o aming Panginoon, mula po sa isang makahulugan at makabuluhang pananambahan, tanggapin po ng bawat isa sa amin ang iyong mayamang pagpapala, biyaya, pag-ibig, bendisyon na sasambitin ng inyong abang lingkod. Pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at patuloy niya tayong gagabayan dahil tayo'y kanyang mga anak. Ngayon, sumaating lahat ang pagpapala ng iisang Diyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen.